susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Desperado na talaga si Doc Carlos na makasal sila ni Lynette, kaya binayaran niya ang mga lalaki para bubugin siya nang sa gayon hindi na magduda pa si Lynette sa kanya. Kaya pinatawad kaagad ni Lynette si Carlos dahil awang-awa ito sa kalagayan ng fiancé niya at tila nakalimutan niya ang pagdududa na si Carlos ang pumukpok kay RJ. Pero si Annalyn hindi pa rin mawala ang kutob niya na si Doc Carlos ang totoong pumukpok sa tatay RJ niya at ramdam niya na hindi totoong nabugbog si Doc Carlos. Naalala kasi ni Annalyn na sinampal ni Doc Carlos si Zoe sa hindi niya alam na dahilan, kaya ang ikinakatakot niya na gawin rin ni Doc Carlos sa nanay niya ang ginawa niya kay Zoe. Hanggang si Lynette na mismo ang nakasaksi kung paano saktan ni Doc Carlos si Moira. Dahil nanggulo si Moira sa restaurant kung saan nag-food tasting sila ni Josa para sa kasal. Kitang-kita ni Doc Carlos kung paano inaway ni Moira si Lynette kaya hindi niya napigilan ang sarili niya at hinawakan sa bibig si Moira para tigilan na nito si Lynette. Laking gulat talaga ni Lynette sa ginawa ni Carlos kay Moira dahil nasaktan si Moira sa ginawa ni Carlos kaya nagtaka siya kung bakit madali lang kay Carlos na manakit. Habang si RJ busy naman para maanal na ang kasal nila ni Moira dahil minamadali niya ang abogado nila pero ang gusto niya na makuha pa rin ang buo ang Apex kahit anal na sila. Ayon sa abogado, may karapatan pa rin si RJ sa Apex kahit anal na sila ni Moira dahil conjugal property nila ang Apex at lahat ng ari-arian na napundar nilang mag-asawa. Kaya lang tutol si Giselle na ipawalang bisa ni Ubeng ang kasal nila ni Moira dahil wala pa silang konkretong plano ng abogado upang mabawi ng buo ang Apex kay Moira. Kaya tiisin na lang muna ni RJ na maging asawa si Moira habang hindi pa nila nababawi ang Apex at maghiwalay na lang sila kapag nabawi na ng mga tanyag ang ospital. Walang kamalay-malay si Moira na gusto ni Ubeng ipawalang bisa ang kasal nila dahil inamin niya kay Nerissa na mahal pa rin niya si RJ kahit na magkaaway sila. Ang hindi alam ni RJ, may dahilan si Moira kaya nagpabuntis ito kay Carlos para mapikot si RJ na pakasalan siya dahil sa iniwang pamana ng papa niya at lolo niya. Nasa kay Moira ang last will and testament ng papa niya, ang totoong may-ari ng Apex at nakasaad sa last will nito na si Doc RJ ang legal na tagapagmana ng Apex Hospital. Walang kamalay-malay si RJ noon na sa kanya pala ay pinamana ng papa ni Moira ang Apex dahil wala siyang tiwala sa anak niyang si Moira dahil ibabagsak lang nito ang Apex. Nabanggit ni RJ na ang pamilya ni Moira ang tumulong sa kanya para maging isang magaling na doktor at itinuring siyang parang tunay na anak ng papa ni Moira. Kaya nang malaman ni Moira na hindi mapupunta sa kanya ang Apex kundi kay RJ, pinikot niya si RJ para pakasalan siya para siya pa rin ang may-ari ng ospital nila. Kung alam lang ni RJ na siya ang totoong tagapagmana ng Apex nang hindi pa sila kasal ni Moira, wala na sanang karapatan si Moira sa Apex dahil ipinamana na ito kay RJ. Pero ang hindi alam ni Moira, ang dating medical director na si Dr. Calma, ang nakakaalam ng sikreto na si Doc RJ ang legal na tagapagmana ng Apex Hospital. Sapagkat may kopya pala si Dr. Calma ng last will and testament ng papa ni Moira na nagsasaad na si Doc RJ Tanyag ang totoong nagmamay-ari ng Apex Hospital. Kaya nang malaman ni Dr. Calma na hindi na si RJ ang may-ari ng ospital, pinuntahan niya ito para ibigay ang last will and testament na ibinigay sa kanya ng papa ni Moira. Mababawi na kaya ni Doc RJ ang Apex kay Moira dahil sa last will and testament? Abangan.